Hey minasan, konnichiwa. Welcome back dito sa channel at ayan, andito ako ngayon sa clinic, dental clinic. Kakatapos ko lang magpalinis ng ngipin sa dental clinic. So ito yung clinic namin, no? Yung clinic na pinagpapalinisan ko ng ngipin, pinagpapagawan ko ng ngipin. Sa Bulacan nung nandito ako nakatira sa Chirio. So ngayon maglalakad na ako, pabalik na ako sa train station. Medyo mainit na ngayon. At siya nga pala, mamaya pag nakahanap ako ng magandang pwesto na mapapwestuhan, meron akong i-share sa inyo tungkol sa kung magkano yung nagiging allowance namin mga Japanese trainee, may mga trainee dito sa Japan sa loob ng isang buwan. O share ko lang sa inyo kung magkano yung budget ko sa isang buwan, kung magkano yung allowance ko, at kung magkano itinitira ko sa sahod ko para sa sarili ko dito sa Japan. Bukod yung iniipon ko at yung pinapadala ko sa Pilipinas, yung nag-aaway yung dalawang bata. Siguro meron na kayong ibang mga content creator na napanood na nag-share kung magkano ba yung ginagastos nila dito sa Japan, kung magkano yung expenses nila, kung magkano yung tinitira nila sa sweldo nila. So itong video na to is yung version ko naman. Speaking of sweldo, meron na akong ginawang separate video sa kung magkano yung sinusweldo ko sa isang buwan. May kasalubong ako, nakakahiya. Nakakahiya. Ayun, kung gusto nyo malaman kung magkano yung sweldo namin dito sa Japan, or sweldo ko dito sa Japan as technical intern trainee, lalagay ko yung link ng video na yon dito sa description sa baba. Panoorin nyo na lang. After nyo panoorin tong video na to, pinakita ko doon sa video na yon yung personal na payslip ko for 1 month. Pero sabi ko nga doon, nag-iiba-iba yung sweldo namin every month kasi nagdidepende yun sa days nang ipinasok mo sa isang buwan. Isa pa, nagdidepende yun kung may overtime ka o wala. So pwede yung mabago, hindi na-affix yung sweldo namin dito. So para sa iba pang details, like doon sa deductions, kung magkano yung deductions namin dito sa Japan, nandun lahat yun sa video na yun. Kaya panoorin nyo na lang kung ikaw ay nagbabalak din mag-apply ng trabaho dito sa Japan. Wait lang, may nadaanan akong park dito, maliit na park. Walang tao. Doon lang siguro ako pwesto para i-share sa inyo kung ano yung gusto ko pag-usapan dito sa video na to. So ayan, no, nandito ako sa park, maliit lang na park. Nadaanan ko dito, malapit doon sa dental clinic. Ayan. Dito sa Japan, napakadami ng ganitong maliliit na park kasi dito naglalaro yung mga bata pag walang pasok at after ng school nila. So ayan, start na natin tong video na to. So, yung gusto kong share sa inyo ngayong video sa video na to is yung mga gastusin naming mga trainees dito sa Japan at kung magkano yung monthly allowance ko. So hindi lang yung mga gastusin yung i-share ko sa inyo, no. So mag-share na rin ako sa inyo ng konting mga tipid tips o mga tips para makatipid ka dito sa Japan. Kasi yung ganun yung ginagawa ko. Based pa rin to sa sariling lifestyle ko yung i-share ko sa inyo. So ang pinakaunang gastusin sa lahat is syempre yung pagkain. So dito sa pagkain, hindi ako talaga masyadong nagtitipid. Unless talagang ano na yung budget ko, tight na, or ano na yung budget ko, makakapusin ako. So hindi talaga ako nagtitipid pagdating sa pagkain. Kasi mas gusto ko yung nakakain ko yung gusto ko, naluluto ko yung ano yung gusto kong lutuin. Kasi unang-una sa lahat, syempre mag-isa lang naman ako dito sa Japan. Wala dito yung family ko. So mas gusto ko na nagiging komportable ako, lalong-lalo na sa pagkain. Kasi nga, yung katawan mo, yung magiging puhunan mo dito sa Japan. Gusto kong ano yun sa inyo na once na mapunta kayo dito, or hindi lang dito, kahit sa ibang bansa, wag yung titipidin yung sarili nyo sa pagkain. Kumain kayo ng gusto nyo, magluto kayo ng gusto nyo lutuin. So hindi naman ako against dun sa mga nagtitipid, sobrang tipid, pati sa pagkain is talagang nakakatiis sila na madalas itlog ang ulam or dilata. Kasi syempre baka meron silang pinaglalaanan, meron silang pinag-iipunan. Naiintindihan ko din naman yun. Pero
Sa akin kasi, para sa akin lang, pinakamahalaga sa lahat yung pagkain kasi ini-intake ng katawan natin yan. Saka isa pa, mas masarap sa feeling yung nakakain mo yung gusto mo, nakakapagluto ka ng gusto mo. So, madami namang ibang way para mas makatipid ka. Maraming ibang bagay na pwede mong bawasan or pwede mong lagyan ng limit yung paggastos mo. Pero para sa akin yung sa pagkain is talagang hindi ko yan titipidin. Hindi ko titipidin ang sarili ko pagdating sa pagkain. Okay. May mga paraan naman dyan para makatipid ka ng konti na nakakain mo pa rin yung gusto mo. So ano bang paraan yun? Siyempre maghahanap ko ng supermarket na mas mura yung bilihin, like karne, mas mura yung bigas, mas mura yung tinapay, yung ibang groceries. Marami namang mga supermarket na nagkalat dito sa Japan na mas mura. Yun lang. Tip lang is yung humanap ka lang ng supermarket na mas mura. Maraming way para makatipid ka sa budget ng kaunti pero nakakain mo yung gusto mong kainin at naluluto mo yung gusto mong lutuin na ulam sa pang-araw-araw for 1 month. Nice. So next is yung groceries. For example, yung detergent, yung body soap, yung shampoo, at yung iba-iba pang mga groceries na gagamitin mo para sa sarili mo for 1 month. So pagdating naman sa groceries, ganun din. May mga supermarket na mas mura kaysa dun sa ibang mga supermarket. Pero hindi ibig sabihin na mas mura dito is mura lahat. Halimbawa sa Don Quijote kasi ako madalas namimili ng mga groceries, especially yung mga detergent, yung mga shampoo, mga sabon. Sa Don Quijote ako bumibili. Tapos meron namang ibang supermarket na mas mura yung ibang items kaysa sa Don Quijote. So ganun lang din. Kung saan ka mas makakamura, doon ka bibili. Yun lang yung sekreto doon kung paano ka makakapag save ng konti sa budget mo. So nabanggit ko na lang din yung Don Quijote. Don Quijote isa yung shopping center or supermarket dito sa Japan. At gumawa ko ng video tungkol sa kung ano-ano yung mga makikita mo at mabibili mo sa Don Quijote. Kung gusto nyo lang naman panoorin, lalagay ko na lang din yung link dito sa baba. Next is yung Wi-Fi or yung internet connection. So sa amin kasi, sa dorm namin, meron kaming libreng Wi-Fi. So kasama yun sa binabayaran namin every month or kinakaltas sa sweldo namin buwan-buwan. Pero yung ibang yung ibang mga trainees, yung ibang mga kakilala ko, dahil wala silang Wi-Fi sa apartment, bumibili sila ng sarili nilang packet Wi-Fi. So marami din yan, marami ka din mabibili ng mga packet Wi-Fi dito na mas mura. Tapos yung pricing niya is depende sa kung ilang gigabytes yung plan na kukunin mo. Isa rin yun sa mga gastusin ng mga trainees dito sa Japan, yung internet connection. So next na gastusin is yung syempre yung panggala or yung pangkain mo sa labas. So hindi lang yung mga groceries or pagkain or yung internet connection yung kailangan mong paglaanan or kailangan mong isama sa budget mo. Syempre maglaan ka din naman ng budget kahit papaano para sa paggala at pangkain sa labas. Kasi yun nga, dito naman sa Japan is more on trabaho naman kami dito. Nakakagala lang every rest day. And hindi naman linggo-linggo gumagala kami dito. Kaya yun, bigyan mo pa rin paglaanan mo pa rin ng budget yung sarili mo para sa paggala. I-treat mo yung sarili mo, lumabas ka, kumain ka sa labas, may makakasama ka mga kaibigan o kahit ikaw lang mag-isa. I-treat mo yung sarili mo. Kahit man lang once or twice a month, lumabas ka, gumala ka, libangin mo yung sarili mo kasi mas makakatulong yan sa'yo para makaiwas ka ng konti sa homesick, mabawasan yung homesick mo, mabawasan yung stress mo. Kasama rin sa budget ko for 1 month. So yung last para sa akin is yung pambili ng sariling gamit. Syempre bukod doon sa groceries, meron ka pa rin namang mga bagay na gustong bilhin. So syempre, nagtatrabaho tayo dito sa Japan, maglaan ka rin ng konting budget para sa pambili ng gamit mo. Halimbawa, bili ka man lang ng damit, ng sapatos, ng pantalon, o ng iba pang mga gamit na gusto mong bilhin. Paglaanan mo ng konti yung sarili mo. Serve mo yung makabili ng mga sarili mong gamit. Kasi yung magtrabaho pa lang sa ibang bansa,
na malayo sa family mo is talagang malaking sacrifice na yon. Kaya paglaanan mo yung sarili mo kahit papaano na makabili ka ng sarili mong gamit para mas ma-boost yung confidence mo, mas mabawasan yung stress mo. So hindi man masama na bumili ka ng para sa sarili mo paminsan-minsan. Wag lang sa sobra, yun ang masama. Ang isipin nyo na lang is reward nyo yun para sa sarili nyo, sa hard work nyo, sa sacrifices nyo. So ang total na budget ko for 1 month or yung itinitira ko para sa sarili ko para sa isang buwan is 5 lapad or 50,000 yen. Medyo malaki yun compared dun sa ibang mga trainees na nakikita ko or natatanong ko kung magkano yung tinitira nila para sa sarili nila. Pero yung 50,000 yen na yun or yung 5 lapad na yun, hindi ko siya nauubos. Ang talagang nagiging budget ko lang para sa isang buwan, kasama dun yung pagkain, yung groceries, at yung iba pang mga shinare ko dito sa video na to, is nagre-range lang siya ng 30 to 40,000 yen or 3 lapad hanggang 4 na lapad lang. Naglalagay lang talaga ako ng allowance for in case of emergency. Kung halimbawa bigla ako magkasakit pero wag naman sana, or merong biglang dumating na bayarin. Kasi meron ganun meron minsang darating sa'yo na kailangan mo palang bayaran sa halimbawa like sa tax. Meron mga ganong instances, meron mga ganong chances. At isa pa, for in case na kapusin ka sa budget kasi meron mga pagkakataon din na meron ka palang hindi na isama sa budget mo, meron ka palang hindi nabili, ay wala ka ng pera. Paano yun? Diba? Yung mga ganong chances lang. Kaya nagtitira ako, nag-allowance ako ng another 10,000 yen or 1 lapad. Tapos kung hindi ko man siya magastos, dinadagdagan ko na lang siya for the next month. O kaya sinasama ko siya dun sa mga nasa save ko or sa ipon ko. Nice. Mahirap lang din kasi talaga yung mag-iiwan ka lang ng saktong-sakto para sa sarili mo. Kasi yun nga, yung emergency, hindi natin yan masasabi kung kailan yan darating. So yan yung mga gastusin ko as technical intern trainee dito sa Japan. So again, iba-iba yung mga gastusin namin, aming mga trainees dito sa Japan. Depende yan sa lifestyle namin dito. Siyempre magkakaibang way naman kung paano kami gumastos at kung paano kami mag-budget para sa sarili namin. Pero yun nga, share ko lang is yung kung paano ko gumastos at kung paano yung lifestyle ko dito sa Japan, paano ko makakatipid at paano ko ma-maximize yung budget ko, and nandiyan na rin kung magkano yung nagagastos ko sa isang buwan at kung magkano yung iniiwan ko sa sarili ko for 1 month. So ipapaalala ko lang ulit meron na akong ginawang separate video kung magkano yung sinusweldo ko as technical intern trainee dito sa Japan. So para doon sa mga nagbabalak mag-apply ng trabaho dito sa Japan, i-recommend ko sa inyo na panoorin nyo yung video na yon para malaman nyo na nakakaagad kung magkano ba yung maaari nyong sweldohin dito sa Japan kung nagbabalak kayong mag-apply ng trabaho dito. Kaya ilalagay ko yung link ng video na yon sa description sa baba. So hanggang doon na lang muna para dito sa video na to. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Maraming salamat sa panonood. At yun, kita-kits na lang tayo ulit sa aking next video.